Inihanda ni Vladimir Putin ang isang bagong alon ng mobilisasyon sa buong Rusya para sa bagong pag-atake sa Kyiv. Kasabay ng babala ng Kremlin tungkol sa paghahanda ng mga bagong alon ng malalakas na pag-atake sa kabisera ng Ukraine na maaaring paghahanda lamang ng isang pwestong pang-atake. Iniulat ng The Moscow Times na malapit na maglunsad na malawakang mobilisasyon ang Kremlin para sa opensiba mula sa Hilaga, lalo na sa Kyiv, at marami ng Ruso ang nakakatanggap na kautusang pangmobilisasyon. Malinaw sa dokumentong ito ang lugar at oras ng pagdating ng mga may obligasyong militar kapag ideklara ang pangkalahatang mobilisasyon. Partikular, ang kautusang ito ay inilalabas sa mga tanggapan ng militar kung saan ipinapatawag ang mga Ruso na kunyari ay para lang sa pag-update ng kanilang mga datos. Sa Rusya, tinatawag nila itong paghahanda para sa pangkalahatang mobilisasyon. Noong Mayo 25, tumawag si Sergey Lavrov, ministro ng Ugnayang Panlabas ng Rusya, kay Mark Rubio, kalihim ng Estado ng Estados Unidos, at sinabi niyang inutusan ni Pangulong Vladimir Putin ang hukbo na regular na bombahin ng Kyiv. At ngayon, sinasabi na ng mga eksperto na maaring ituring ang mga pambobomba na ito bilang isang pagtatangka na lumikha ng isang plataporma para sa atin. Isang pagtatangkang gumawa ng ganong impresyon. Ako si Alexei Pechi. Talakayin natin ito ng sama-sama. Bago tayo magsimula, mag-subscribe muna sa YouTube channel na ito, i-like ang episode, mag-comment at mag-subscribe din sa akin Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa video description. Ayon sa Moscow Times, nitong mga nakaraang buwan, mas madalas na makatanggap ng mobilisasyon ang mga mamamayang Ruso. Mga mobilisasyong utos tuwing bumibisita sila sa Military Recruitment Office para linawin ang impormasyon o sa elektronikong patawag. Ang totoo, parang simpleng verifikasyon lang ng datos ang lahat, pero sa aktwal, pinapaalalahanan ng mga Military Recruitment Office na kailangan nilang bumalik muli sa lalong madaling panahon. Gusto ko ring banggitin na kamakailan ay nalaman kong tumigil na ang Belarus sa pagpapapasok ng mga Ruso. Bago pa man, sinusuri na nila kung hinahanap sila ng Military Recruitment Office. Ayon sa publikasyon, pinapatunayan ito ng Google at Yandex search query stats at impormasyon mula sa mga abogado. Naitala ng Google ang pagtaas ng search queries na may mobilisasyon na utos mula katapusan ng Marso na umabot sa pinakamataas nung unang bahagi ng Abril. Bilang resulta, ang mga query gaya ng idinikit ang mobilisasyon na utos, ano ang gagawin, gaano katagal ang bisa ng mobilisasyon na utos, o pulang mobilisasyon na utos ay naging sobrang popular sa Google Trends. Kasabay nito, naitala ng Yandex WordStat ang interes ng mga Ruso sa parehong definisyon ng mobilisasyon na utos mula pa noong taglagas ng nakaraang taon at pagkatapos ay nakita ang halos 4 na ulit na pagtaas ng ganitong mga query noong taglamig at sa simula ng tagsibol. Dito, kailangan ding ipaliwanag, ang mobilisasyon na utos na ito ay ibinibigay batay sa desisyon ng Komisyong Munisipal para sa Conscription. Naglalaman ito ng mga tagubilin kung ano ang dapat gawin ng mamamayan sakaling ideklara ang pangkalahatang mobilisasyon, kung saan at kailan siya dapat pumunta, at kung ano ang dapat niyang dalhin. Karaniwan, ang utos ay idinidikit o inilalagay mismo sa military ID. Lalo ngayong maraming tawag na natatanggap ang tinatawag na mga reservista. Madalas daw silang ipinapatawag para sa update ng impormasyon at bihira lang para sa medikal na pagsusuri. At kapag nagpakita sila, sinusubukan nilang idikit ang mobilisasyon na utos, hikayati na sumali sa reserba o pumirma ng kontrata. Noong Pebrero, iniulat ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao sa Rusya ang pagkumpiska ng military ID ng mga empleyado ng isang malaking kumpanya matapos silang bigyan ng summons at alok na idikit ang mobilisasyon na utos. Noong Marso, naglabas ng listahan ng administrasyon ng baryo ng Novo Romanovo sa Altai Krai. Para makuha ang mobilisasyon na utos, inutusan ang mga lalaking may military ID na magtungo. Nagulat din ang mga conscript mula Novosibirsk at Chelyabinsk tungkol sa paglalagay ng utos. Ikinuwento ng kinatawan ng isa sa mga conscript na sa ngayon ayon sa kanyang sinabi, ang mga Military Recruitment Office ay kumikilos ayon sa mga utos, sinusuri ang lahat at dinadagdag ang mga tao sa grupo ng mga maaaring maging kapakipakinabang sa hukbo.
Ito raw ay paghahanda para sa pangkalahatang mobilisasyon at pagpili ng mga kandidato. Sa ganitong konteksto, ipapaalala ko na kahapon lang, Mayo 25 si Vladimir Putin ay tuluyang lumagda ng batas na malaki ang pagpapalawak ng kanyang kapangyarihan sa paggamit ng sandatahang lakas sa ibang bansa. Batay sa dokumento, pwede nang gamitin ni Vladimir Putin ang hukbo para protektahan ang mga mamamayan ng Russian Federation kung sila ay maaresto, madetina o usigin sa ibang bansa. Tumutukoy ito sa mga pagkakataong naaresto ang mga Ruso sa ibang bansa ng mga hukuman na may kapangyarihan kahit walang partisipasyon ng Russian Federation, pati na rin ng mga internasyonal na hukuman na hindi kinikilala ng Russia, at lahat ng ito ay binanggit sa paliwanag na kalakip ng batas na ito. Isinasagawa ang mga pagbabago sa federal na batas sa pagkamamamayan at depensa. Sa ngayon, may karapatan si Putin magpadala ng tropa sa ibang bansa kapag ang mga bansa o internasyonal na ahensya ay gumagawa ng desisyong kontra sa interes ng Russian Federation. Sa Rusya. Ngayon, pinalawak ng mga autoridad ng Russia ang kapangyarihan ni Putin sa paggamit ng hukbong sandatahan sa ibang bansa, kasunod ng sunod-sunod na babala ng mga pangunahing bansa ng NATO na naghahanda ang Kremlin para sa hayagang digmaan laban sa isa o ilang bansang Europeo. Noong tag-init, binala ng pinuno ng intelihensya ng Alemanya ang panganib ng provokasyon ng Russia sa mga bansang Baltiko kung magkaroon ng internasyonal na hindi pagkakaunawaan. Noong Pebrero, sinabi ng Danish na intelihensya na kayang magsimula ng Russia ng malawakang digmaan sa Europa sa loob ng susunod na 5 taon. Ngunit ang tinatawag na zero phase ng paghahanda para sa ganitong digmaan sa Russia ay nagsimula na, at tungkol dito ay isinulat na noong Oktubre ng Institute for the Study of War. Ayon sa mga eksperto, patunay dito ang reorganisasyon ng mga distritong militar sa kanlurang hangganan ng Russia at pagtatayo ng mga base militar sa hangganan ng Finland. Kasama rin ang sabotahe, pagharang sa GPS, panghihimasok sa electronic warfare, pagsunog at provokasyon sa himpapawid. Noong Mayo 25, tumawag si Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Russia, Sergey Lavrov, kay kalihim ng Estado ng Estados Unidos, Mark Rubio, at sinabi sa kanya na inutusan ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia ang hukbo na regular na bombahin ang kabisera ng Ukraine, ang Kyiv. Sinabi ni Lavrov na CP, bilang tugon sa mga teroristang pag-atake ng Ukraine laban sa mga sibilyan at mga pasilidad ng sibilyan sa teritoryo ng Russia, sisimula ng sandatahang lakas ng Russian Federation ang sistematiko at sunod-sunod na mga pag-atake sa Kiev. Ang mga target ay magiging mga pasilidad na ginagamit para sa pangangailangan ng sandatahang lakas ng Ukraine at mga sentro ng paggawa ng desisyon. Kaya nanawagan si Lavrov kay Marco Rubio na agad lumikas ang mga diplomatiko at mamamayan ng Estados Unidos mula sa kabisera ng Ukraine. Sa totoo lang, ngayong araw din ay sinabi sa Embahada ng Amerika sa Kyiv na si Vladimir Putin ay muling sumusubok na takutin ang lahat at maghasik ng takot. Ngunit sa kanluran, malinaw na nilang nauunawaan kung sino talaga ang pandak na ito, ang maliit at kalbong diktador na si Vladimir Putin, kaya hindi siya magtatagumpay na manakot. At bukod pa dyan, binanggit ni Lavrov ang summit ni Vladimir Putin at Donald Trump sa Anchorage noong Agosto 2025. At ipinahayag niya ang panghihinayang na, ayon sa kanya, ang mapilit na mga pagsisikap ng mga elitista sa Europa at ng pamunuan ng Ukraine ay sumisira sa progreso na naabot noong pagpupulong na iyon tungo sa matatag at pangmatagalang pag-aayos sa Ukraine. Paalala ko rin na inanunsyo ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Russia noong Lunes ang bagong pambobomba sa Kyiv. Naganap ito kinabukasan pagkatapos ng malawak na pag-atake sa lungsod gamit ang daan-daang drone at dose-dosenang misil kasama ang misil na Oreshnik. Iniharap ng Ministeryo ng Depensa ng Federasong Ruso ang malawakang pambobomba sa Kyiv noong Mayo 24 bilang tugon sa di umano'y teroristang pag-atake ng Ukraine sa sibilyang pasilidad. Paghihiganti raw ito sa pag-atake sa Starobelsk na mga Ruso rin ang nag-imbento. Itinatanggi ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine ang pag-atake sa dormitoryo ng estudyante sa Lugansk Oblast. Iginit nila na tanging mga target na pasilidad militar ng Russia lang ang tinamaan, partikular ang mga imbakan ng bala, mga sistema ng depensang panghimpapawid, mga command post at ang headquarters ng drone unit na Rubicon. Hanggang dito na lang muna ang inyong opinyon, ang inyong mga konklusyon, isulat ninyo sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng Sandatahang Lakas,
Pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like kung gusto ninyong suportahan ang gawain ito. Makikita sa description ng video na ito ang mga detalye. At sa huli, idagdag ko lang na nagkaroon ako nito ng eksklusibo sa reyon ng Luhansk. Itinatanggi ng pangkalahatang tanggapan ng sandatahang lakas ng Ukraine ang anumang pag-atake sa dormitoryo ng mga estudyante sa Luhansk.